Inarangalan ng Tina bilang radio station na Pogi, Radyo 5, True FM. Pinatili pala ako noon, madalas ay ito nasisigatan, nadadaganan ng mas malaking kanaman. Saksi ang family rabbit ng gold na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tinis ko. Pero dahil sa taga at determinasyon magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya siguro ko ngayon, isinabot pamilyadong tayo. 41 taon ang agapay ng pamilya Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampinato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Robust Fighter Superintendent, sabing na ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust, gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songalia sa Inomodium at GABA with proper diet and exercise. Para masiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ABC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Fighter Superintendent, sabing na ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust. Para masiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tinaanin ko na may mga bagay na mabilis mapapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga tao, maparapit at maparabuso. Pero, hindi sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisiguro mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng dikitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako grabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Fighter Superintendent, sabing na ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust, gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songalia sa Inomodium at GABA with proper diet and exercise. Para masiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ABC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Fighter Superintendent, sabing na ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust. Para masiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tinaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga tao, maparapit at maparabuso. Pero, hindi sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisiguro mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng dikitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako grabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid, maaasahan sa radyo at online. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance 3.
Mandaluyong City, 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Oras natin, 2:36 na ang hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo. Bagong lahat, ako hindi ako nakatag sa birthday nito. Happy birthday sa napaka-sexy. Sexy tayo ni Atty. Jonathan. Si Lian Cepada. Ayan, si ng District 2. Ayan, wala naman kay si Lian. Happy birthday, Lian. Ayan, ang secretary ni Atty. Jonathan. Sexy tayo. Ni Atty. Jonathan. Happy birthday, Lian. And happy viewing din po kay Ma'am Nina Rodriguez from Engineering and Facilities Management and Communications Office po ng SSS na lagi daw po nakikinig. Ayan, mabuhay po kayo sa mga taga-SSS po natin. Happy viewing and happy listening po sa ating lahat. Okay. And yung ating OFW hotline po ng ACT-CIS Party List. Dahil marami po ang nagtatanong dyan, mga kapatid, pwede po kayong tumawag at mag-text sa mga numero nasa inyong mga screen. Sa ating mga OFWs na kailangan ko ng tulong ng ACT-CIS Party List 0282939209 or mag-text at tumawag po sa 0917-899-5000. Ayan, at of course, para sa ating mga kababayan po na gawin niyo sila OFW pero nais po nilang makahingi ng tulong mula po sa tanggapan ng ACT-CIS Party List, maaari po kayo magmensahe sa official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Yan po, Jocelyn Tulfo na may blue check mark po sa kanang bahagi ng pangalan. At siya po ay nakaputing Pilipiniana. So, make sure lang po na ang kausap ninyo ay mula sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo kasi marami po ngayon na nagpapanggap na sila po ay taga-ACT-CIS Party List or sila po ay galing sa Rafi Tulfo in action or wanted sa radyo at nangingipil po ng bayad. So, reminder lang po, paalala po sa ating mga kababayan na nabukas po ang aming tanggapan sa ACT-CIS Party List at ang wanted sa radyo po sa lahat. Hindi po kami namimili at lalong-lalong hindi po kami nangihingi ng kahit anumang kabayaran mula po sa ating mga complainants. So, be smarter than the scammers. Ito po, Atty. Pao, si Ma'am Christine Cabug at nirereklamo yung kanyang mister na isang Coast Guard dahil hindi na daw po ito nagsustento para sa tatlo nilang anak. Meron na rin daw po itong kinakasama ng ibang babae. Good afternoon, Ma'am Christine. Ma'am, kayo po ng inyong mister na si Seaman First Class Milordy Cabug ay kasal, ano? Ilang taon po kayong kasal, ma'am? December 21 po, 2020. 2020. So, more or less, mga 3 taon. Tama po. Okay. At kayo po ay may 3 anak. Ilang taon po ang mga anak ninyo, ma'am? 6 na taon yung panganay, pangalawa, 3. Okay. 1 taon at 2 buwan po. Okay. So, 6, 3, at 1 year old. At simula kailan pa po kayo naghiwalay ni Sir Melody or kayo po ba ay walang kaalam-alam na meron po siya mga lalaki? Dama po siyang pinapasama. Sabi niya, umuwi lang daw kami nag-ilang po siya ng 400,000 po. Sabi po na ibili natin ng lupa, benta na, magsimula tayo ulit. Nanawa naman po ako. Oo. Kasi naman ko sa kabit niya po na ibigay niya sa mga magulang niya. Kasi na kami nun. So, magulang naman niya ang binigyan niya ng 300,000. Opo, nag-iisip sa mga anak niya, wala. Okay. At paano niyo po nalaman, ma'am, na meron pong kinakasamang iba itong si Nahuhuli ko po. Paano? Nung una, nahuhuli ko siya ng video call. Lahat po ng mga kalaswaan nila, nakikita ko na. Nakikita ka ng anak kong pangalan. Gaya po ng ano, ma'am? Ano po ang ginagawa niyo? Siya doon. Saan po? Sa bahay ninyo? Hindi po, doon po sa nila, barak. Sa barak. Paano niyo po nakita yun, ma'am? Dati meron akong, ebidensya na galit na ganyan, gusto mo ba? Nakakita ng kanila,
Okay, at meron kayong mga ebidensya na to. Dati po. Kinuha yung ano ko, cellphone ko. Tinapon sa dagat. So wala na po kayo ng mga ebidensya sa Meron na lang po ako ng mga pambo nila na kumusta ka na dyan, huwag kang tumagos sa asawa mo. Kulit mo ganyan. Huwag mo siyang bigyan ng pansin o ano. Kailan niyo po huling makausap itong si Melody? Yung isang araw po, ay ano po sa siya. Ano sinabi sa inyo? Sabi ko na lang po daw siya. Sabi ko, ay ako dito mag-argaw, doon sa amatod ko. Sa lahat ng hinain ko, lahat ng mga kabubuyan mo, malalaman. Kasi sa mata ng kanilang ano eh, probinsya nila, ako yung masama eh. Bakit po? Bakit kayo yung pinalabas ng masama? Ako na po yung nangyayabot ko. Kayo daw ang Oo. naiiba. Oo. Saan pong probinsya ko na? Doon po mo yan hinilis. Sa inyo. Oo. At nung nabanggit po ni Sir Melody, ma'am, na magsusustento na lamang siya, magkano po ang nasabi niya na isusustento niya sa inyong mga anak? Kung ano po yung status dati. So wala pa po kayong napag-agayan? Wala po. Sabi ko, yung sunod ko talaga, is kasi wala po akong trabaho eh. Yung anak ko, yung panganay, yung na, school na. Tapos nagagatas ka siguro ng Oo. anak ko. Oo. Okay. At meron po ba kayo, ma'am, kilala niyo po ba itong bagong kinakasama na inyo? Opo, kaya lang po. Bakit niyo po kayo? Namubuli po ngayon sa akin. Bakit, ma'am? Kaibigan niyo ba? Or Hindi, kapitbahay? kasintahan niya dati po. So before pa kayo ikasal, so ex niya. Oo, sabi ko nga, bakit hindi mo siya pinaanakan? Bakit dito ka sa akin nagpaanak? Ang sabi Hindi niya? ka naman bulag, hindi ka naman bungi, o Oo. ipag ano sa akin, na ganyan. Ngayon pa, na may anak na tayo, Ano sabi niya? doon pa sa may limang anak, may asawa din po yung babae, kasal din po. 5 ang anak ng kanyang bago kinakasawa. Opo. Tapos, may asawa pa. Opo. O, ano sabi niya sa'yo? Nung una po, hindi ko po kami kasal noon. Sabi niya, hindi kayo kasal, ako yung mahal niya. Kung mamakaawa ako, may anak pa niya, mayos kayo ina. Huwag naman ganyan. Siya, sabihin mo sa ano mo, bakit hindi ikaw pinili? Tama naman, kasi kayo ang pinakasalan niya. Pero pinakausap po ba niya ang kanyang mga anak? O, Hindi po. Nung una po, black na po ako. Tapos kahapon ng gabi, uhuli kami, galing dito. Nag-black na naman ako. pero hindi siya tumatawag, wala po. Hindi, wala Yes. po, walang komunikasyon. Gusto niya na makipawagaw. Ganito, ganyan. Sabi ko, hindi po, doon tayo sa ano po. Para yung side ko naman, malinis. Ano mo, kapag kasi gabi yung mga ano niya, mga kapatid niya. Bakit Kapag na? malayit eh. Ano pong... Dahil daw ako sa tiyahan na, pero kasi wala naman ako nakuha sa kanya. Sige ma'am, ano pa po? Ilabas niyo lang ma'am yung inyong sagaig. Gusto ko nagpapakasuwat ng babae. Grabe yung bilgal na tama sa akin. Sa mga anak ko po. Sabi ko, bakit? Kumusta yung buli? Ganun. Sabi niya, pag pinost mo daw yung mga picture nila, i-ano daw ako sa cyber. Ako naman po yung mga ebidensya ko. Okay, ayan po. Nakita po, ay flash nyo nga ulit. Saglit. Okay, ayan ang allegedly bagong kinakasama po nitong si Seaman First Class Melody Cabo. Ano po pangalan ng babae, ma'am? April mag-suot ang Pascua. So, April Pascua Opo. ang kanyang Kasi pangalan. kasama po yan sa ano eh. Nalita yung anak, hindi alam niya asawa niya na kalantari ko yung ano po. So, hindi din alam ang asawa niya. Pero hindi maniniwala kasi nga unang ebidensya na sa O, ayun, nakita na po natin talagang yakap din naman si Sir Melody sa kanyang bagong kinakasama, no? May makakausap ba tayo from Coast Guard or kahit si... Mas ringin na natin si Coast Guard Captain John Aguinaldo, yung captain Deputy
Coast Guard weapons, communications, electronics, and information command po. Magandang hapon po, Captain Aguinaldo. Hello? Ay, ito, yun. Okay, makausap na natin si First Class Milord. Ayan na. Okay. Magandang hapon po, First Class, Seaman First Class Milord Icabo. Hello? Ano daw? Yes, ayan. Good afternoon po, sir. Si Atty. Pao po ito ng AXIS Party List, sir. At live po tayo ngayon dito sa Wanted sa radyo. Sir Melordy, nandito po ang inyong may bahay na si Ma'am Christine at nirereklamo po kayo dahil meron daw po kayong bagong kinakasama na at hindi po kayo nagbibigay ng sustento sa inyong mga anak. Ano po masasabi niya dito, sir? Ma'am, yung gusto ko yan, ma'am. Bali, gusto ko sana ma-review sa kanila, ma'am. Kaso, gusto niya, lahat ng sahod ko, kukunin niya, ma'am. Walang maitira sa amin. Nagpakonsulta na kami sa amin, ma'am. Saan? Buko nga. Doon sa RTC ng Mulabi, ma'am. Nagano kami ng abogado, ma'am. Tapos? Tapos, tinitingnan yung payslip ko, ma'am. Kung hanggang kaya lang, sabi na nga, hanggang kaya lang kasi doon, yan ang sabi niya, hanggang kaya lang ang payslip. Hindi man sabi na, hindi man lahat, ma'am, nasa iyo yung sahod ng asawa mo, saka mapupunta sa'yo. Tama naman po. So, kung ano lamang po ang pangangailangan at syempre Yes, kung ano po ma'am. ang Kasi yung pangangailangan. nakaraan, ma'am, may hearing kami yung nakaraan, ma'am. October 7, umuwi ako sa amin, ma'am. Tapos wala, yan, nandun ako, sumikot ako doon, tapos wala. Kasi sabi naman ng abogado na wala yung asawa ko daw, yung kaya hindi makapunta. Okay. So, meron na po kayong pending na kaso, Sir Melordy. Yes po. Kayo po ba ay naghain na ng reklamo, ma'am, based po sa kanyang nabanggit? Ano po ang inihain ng reklamo? So, nag-file po kayo ng violation po na ating RA 9262 or VAUC. Tama po. So, ito po ay nasa korte na? Okay. So, since nasa korte na, tama ba, Sir Melordy? Yes po, ma'am. Yes po. Nasa korte na level ito. Yes po. So, meron ng involved na judge, may hukom, may piskalya. Yes po. Pero may ano naman, nung nakaraan na yun, ma'am. Dapat ano ngayon, ma'am. Pre-trial. Ayos po, ma'am. Okay, pre-trial. Tapos, Hindi siya nakapunta doon, ma'am. Tapos, postpone nung, dali, November 21 yung, ma'am, next hearing po, ma'am. okay. So, yes, ma'am. Kasi parang una, hindi ko yung sinipot. Dalawang beses ko yan hindi sinipot. Kaya, ngayon, pumunta na po ako dito. Sabi niya na po, sana yung purpura mo na tulong. Sabi ako yan. Sabi ako na pabis niya. Sana yung purpura, kaya mo na tulong. Bakit wala pa? Okay. Ma'am Christine, ganito po. Dahil meron na po pala kayong naihain na reklamo sa ating korte, hindi po natin pag-uusapan yung mismong kaso. Kasi kung ano po yung nangyayaring proseso, syempre kailangan nating respetuhin kung ano po ang ating judicial system, kung meron ng ongoing case, baka may desisyon na pala sa judge. Ayaw natin na maapektuhan kung ano yung ongoing mo na kaso, ma'am. Pero, siguro maaari na kayo ay magkaayos pa ni Sir Melordy. Hindi po na magkabalikan, ha? Kung hindi mapag-usapan kung ano po yung nararapat na sustento na lamang sa inyong mga anak. Okay? Para kung sakali, matulungan din po kayo. May abogado naman na po kayo at may abogado din siya, di ba? So, matulungan po kayo habang kayo ay nasa proseso ng paglilitis sa inyong inihain na kaso doon po sa kung magkano ang kinakailangan ninyo. Okay? Wala po kasi tayong impormasyon, hindi rin po nabanggit sa amin kanina ng aming staff na meron na pala kayong naihain na reklamo at wala rin po akong dokumento na nandito sa aking harapan ngayon. So, base lamang po sa inyong sinasabi, kung 3 po ang inyong anak, tama naman po ang nabanggit ni Sir Melordy kanina, kung ano po yung kakayahan niya. So, halimbawa, 30,000 ang kanyang sweldo. Halimbawa lang, ma'am. At 3 anak mo, ang pangangailangan ninyo, halimbawa 15,000. So, 15,000 lamang po doon sa kanyang 30,000 na sweldo ang maaaring i-award ng hukom. So, depende po yan sa kakayahan nung nagbibigay at sa pangangailangan po nung nangangailangan ng sustento. Okay? Yes, ma'am.
Kasi po nagulungan po walang binigay ng Diyos sa mga anak ko po. Lahat na naipundal niya wala sa mga anak ko. Nandun lahat sa pamilya niya. Nakapangalan po ba yan kay Sir Melordy? O lahat, nangalan niya, mautak yun. Okay. Lahat nangalan niya sa pamilya niya. Yung sa mga anak ko, wala. Siguro siya rin mamaya, kunin na lang natin yung detalye ng kaso kasi wala po akong idea kung ano po yung na-file niya. Po. Titignan ko ma'am yung mga dokumento mo, tignan natin kung ano yung mga kaso na naihain. Yung sa pambababae po. Ayun nga. Oo, yung babae na lang po. Baka kasi nag-file ka na ba? Sa babae ko, wala po. Gusto ko yung babae, kailan ko po. Yun yung gusto ko eh. Kung Okay. makapalait yung babae na, Asan po ba yung babae ngayon? kasama niya, nasa na-abroad po. Hindi niyo po ba sinama ma'am doon sa kaso yung babae? Wala po. O bakit hindi niyo isinama? Kasi kung hindi na pwede. Kasi wala po daw akong sapat na ebidensya na nag-anuhan sila. Ayun ma'am, kasi depende po yan sa ebidensya na meron kayo. Pagka concubinage, halimbawa po kasi ang inyong ipafile, kailangan po meron kayong sapat na ebidensya. Yung sana kung sabi niya, kumusta na yung bili? Meron kami. Nasa kahit ko, sapat ko yun. Hindi naman ako buli. Unborn ko ako. Unborn ko ako. Kaya sabi ko, kung makapalait naman ko, para mo naman mag-ambal. Okay. Sir Melody, ganito na lamang po. Ito ma'am, Bakit kasi yung bago mo namang inakasama, ilang lalait naman kayo ng Christine? hindi ko naman alam mo na kung Hindi mo alam. Hindi mo alam. conversation nila ma'am. Hindi mo alam. Kayong dalawa ho. Kayong dalawa. Paano kaya ano sa akin eh? Makapalait eh. Ha? Ano ako, bobo? Hindi ko alam kung anong pinaggagawa ninyo. Huwag kang ganyan. Alam mo yung sarili mo. Kung anong pinaggagawa ng babae mo. Kung yan ko yan, then, kung nasusunto, wala akong problema, mga bata. Kasi anak ko yan eh. Hindi ko naman pinagdadaan. Oo, anak mo nga, pero hindi mo. Anak mo nga, pero hindi mo. Kinutangalan yung bunso. Sinabihan pa naman ako, ma'am, na hindi ko yan anak. Hindi ko ganyan. Ikalaglag mo yan. Sinabihan ko, ikalaglag. Siya yung gumawa, ikalaglag ko. Okay. Palaglag mo yung sabi ba? Palaglag Ay, mo. wala ko sinabi. Ay, wala ko sinabi. So, gawa-gawa mo lang. Gawa-gawa pa na yun. Na, Kasi kung makita kang conversation na natin na palaglag, wala ko naman makita eh. Wala man akong kasi. wala. Kasi wala akong makita na. Pero yun yung sinabi ko. Yung salita na ganyan, nag-ulit mo. Nagmamalinis ka. Kaya mo naman, Kasi nalinis kung ka. mga wala akong problema. Oo, wala kang problema. So, hindi ka lang sustento. Kapag naman yung mukha mo. Oo nga, wala. Oo, Wala. kapag naman yung mukha mo. Kahit tumutin. Pero, kung di ka yung sustento sa anak mo. Ay, kapag talaga ng mukha mo, ako kaya hutin. Kung di ka yung sustento sa anak mo, wala. Oo. Okay. Tapos ganito yan, ma'am. Nagbigay ako ng birthday ng anak ko. Kung hindi mo yung ginawa, hindi ko makasuhan. Saglit lang ma'am. Sige po. Sige Sir Melody, explain mo. Anong April, nung August 23, ma'am, birthday ng anak ko, ma'am, na panganay. Nagbigay ako sa kanila ng Jollibee, ma'am, tsaka cake. Ang may natusan ako dun, ma'am, ang sabi ng nanay niya, may lason daw, bakit lalasuhin ko po yung anak ko? Anak niya, may pagkain yan eh. Paano talagang gano'n eh? Narinig ko sa inutusan ko, ma'am, na gano'n. Okay. Yung anak mo, ko, ma'am. Okay. Sir Melody, ganito na lamang po. Magkano ba ang willing yung ibigay na sustento sa inyong asawa at sa mga anak mo? Ano, mag-move ko sa fishlet ko po, ma'am. Hindi mo sir, tinatanong ko lang kayo kung anong naiisip niyong Konti na natira ko sa ano ko, ma'am, sa kahit ko, ma'am. magkano nga sir? Nasa, ano lang, 11 na lang, ma'am. Okay. Sige. So ganito po. Kagaya na nabanggit ko kanina, ngayon po binabasa ko yung mga dokumento na binigay sa akin ni Ma'am Christina, no? Meron po kayo nakahain na pending criminal case po. Again, yung violation po ng ating RA 9262 or yung ating Bangsi Law. At ma'am, kung kayo po ay nagnanais, sabi niyo kanina, gusto niyo ring hainan ng kaso itong babae, kung meron po talaga kayong sapat na ebidensya
maaari po kayo pumunta sa ating piskalya at maghain po ng concubinage laban sa kanila. Kasi kung concubinage po yan, ma'am, kinakailangan po mapatunayan natin na one, binabahay na po niya yung babae. Sa bahay niyo po, kung ano po yung bahay na inyong binili o tinitirahan. Meron po mga Meron ko circumstances nakakita yan, ma'am. meron ko nakapicture ko binigay yung babae niya sa bahay niya po. Oo, ma'am. At yan po ay kinakailangan nating patunayan sa korte. Oo, kasi kung yan po, wala kayong matibay na ebidensya laban po sa kanila, maski po dun sa babae, i-dismiss lamang po iyan. So, kailangan po mapakita natin may probable cause, maihain po sa ating korte, para po makita ng ating piskalya na oo nga, posible pong pumasok yan sa concubinage. So, i-discuss natin mo kung ano yung mga ebidensya na meron ka, no? Kasi medyo kapal-kapal po yung mga dokumento na meron kayo. Oo, para malaman natin kung ano yung maaaring aksyon bukod po sa nakapending na kaso ninyo ngayon. Ngayon, sabi naman ni Sir Melody, willing naman daw po siya na magbigay ng sustento sa Ako inyo. naman po sa akin sa gusto ko po. Kasi tatlo po yung anak ko Ma'am, kagaya po na nabanggit ko, ang hukom po ang magdidesisyon kung ano po ang nararapat. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na porket ikaw yung babae, nasa yung mga anak mo, gusto mo buong 30,000, eh yun na yung buong sweldo niya. Siyempre, hindi naman ganon. Kaya nga po, so kailangan maging fair din tayo doon sa lalaki, doon po sa nagbibigay ng sustento, dahil yung pagsuporta naman po sa pamilya at sa mga anak, ma'am, yan po ay responsibilidad hindi lamang ng ama, kundi ng babae din po. So, pantay po yan. Kung sakali mo po magsusunod ko, gusto ko po yung mga anak ko, saka ako, na sa mga benefits sila. Wala siyang inano sa benefits niya Okay, benefits, ma'am, ikaw ang legal na asawa sa Hindi niya po ako nilagay doon sa niya Okay. Sir Melody, Yes po, ma'am. yung mga benefits mo daw, hindi mo daw siya inilagay. Yung mga anak ko, hindi. Ayun, pwede mo nalagay sa benefits mo. Sir, kailangan mo talaga siya ilagay kasi siya yung asawa mo. Hindi pwedeng yung... Sabi niya po, hindi na po kasi nakanay na po daw ako. Oh, sige, Paano daw siya kung magpapaanal po siya, maaari naman po siyang pumunta sa korte, papatunayan po niya kung may grounds siya for annulment. Wala naman pong problema doon, di ba? Sagutin na lamang natin sa korte. Pero, makakausap po natin ngayon si Captain John Aguinaldo. Siya po ang kapitan ng ating Philippine Coast Guard, acting deputy, CG Weapons, Communications, Electronics, and Information Command. Magandang hapon po, Captain Aguinaldo. Magandang hapon din po. Maraming salamat po sa pagpapawag po sa akin. Yes po, ako po si Attorney Pao Cruz na AXIS Party List. At sir, I think narinig nyo naman po yung mga nabanggit po kanina, no? Nandito po ang misis ng isa sa inyong mga kasamahan, si Miss Christine Cabog, at asawa po niya si Seaman First Class Milordy Cabog, na ngayon po ay nahaharap sa kasong violation po ng ating RA 9262 Avowsi Law. Pending po yung ating criminal case, so hindi po natin pakikialaman yun. Pero ano po ang maaaring options ng misis ni Seaman First Class Melody? Kasi sa kasalukuyan ay hindi pa nga po nagbibigay ng sustento si Sir Melody, at meron po siyang bagong kinakasama or meron na po siyang ilang babae. Apo. Sa case ko din ng po, ng Christine, pwede ko siyang pumilip po ng kaso administratibo sa amin, dito sa tanggapan namin, at maximum po namin yun. Magkakadak sa kami yung discussion para po kay Seaman First Class. Okay. At halimbawa, sir, ang ipahal niya conduct unbecoming ng ating officer ng Philippine Coast Guard, ano po ang maaaring penalty na matatanggap po ni Seaman First Class Melody? Kung sinutos ko dito, hindi ko rin napatunayan ko sa pagkakasala ko, meron ko siya kailang ko function ko para sa kanya kong ginawa ko. Ano po ang sanction, sir? Maaaring pakiulit po para alam din po nila. Pwede po namin ito, ma-demote, malata. Ma-demote or? Pwede naman po yung sa dito po, meron itong kaso sa kanatiyan sa Bounty. Pwede po siya makasulan. Depende rin po naman kung kakalagasan po ito, pwede rin po siya matanggal po sa servisyo. Ayun. So, maaari po siyang matanggal sa servisyo, maaari siyang masuspinde, maaari siyang ma-demote, maaari siyang masuspinde ng 6 months. Tama ba, sir? May mga ganong
Meron kasing level yan, ma'am, ng penalty. Depende po sa investigasyon ng ating Philippine Coast Guard. Captain Aguinaldo, maaari po bang magkaroon ng investigasyon dito kay Seaman First Class at sa mga aligasyon po ng kanyang misis patapos po ng ating usapan ngayon para po matulungan natin si Ma'am Christine? Meron po, actually po, tao po namin siya. Meron po kami jurisdiction para po mag-conduct ng investigation. Against human first topic. Ayun. So, saan po maaaring pumunta si Ma'am Christine, Captain Aguinaldo, para po maihain na niya ng formal ang kanyang reklamo? Magkakaroon namin, magkakaroon po saan po sila ngayon. Ma'am, saan po kayo nakatira ngayon? Sa ano po po, Bulacan. Sa Bulacan. Sa Bulacan po. So, andito po kami sa tanggap ito ng Mandaluyong po. Okay. Sa Mandaluyong lang pala. So, malapit lang dito sa opisina ni Senator Rafi. At maraming salamat po, Captain Aguinaldo, no, sa pagbibigay impormasyon po dito sa kaso po ni Ma'am Christine. At kami po ay umaasa na matutulungan niyo po sila na mapaimbestigahan po itong mga gawain po ni First Class Milordi. Kasi sa kasalukuyan niya, 3 anak niyang naapektuhan at hindi pa rin niya tinitigil. Meron pa rin siyang kinakasamang babae. Sige po. Maraming salamat po, Captain John Aguinaldo, aking Deputy ng Coast Guard Weapons, Communications, Electronics, and Information Command. So, Ma'am Christine, kagaya ng nasabi ko kanina, since pending po yung case natin ng Rousey, hintayin po natin yung magiging desisyon ng ating hukuman. Atin po i-respeto kung ano po yung pending case natin. Hintayin talaga natin yan, ma'am. Pero isa po sa aming mga staff ang may kipag-ugnayan din po sa inyong abogado para po malaman namin kung ano po talaga yung status. Okay? Kasi ang nakita ko lamang po, meron na kayong pre-trial, meron pong nakaschedule na arraignment, pero wala po tayo ng full docket. So hindi po natin alam kung ano yung actual na status sa ngayon. Bukod pa po doon, kagaya po na nabanggit ko, maaari po kayo magkain ng reklamong concubinage. Kung talagang meron po tayong ebidensya, pati po yung babae, maaari po makasuhan niyan. Okay. Tapos bukod po doon, meron pong administratibong kaso, nakausap naman na natin si Captain Aguinaldo ng Coast Guard, ma'am, matutulungan po niya tayo na magkain po ng reklamo laban sa inyong asawa. Okay. Seaman First Class Milordi. Ito ma. Oh, sir, narinig nyo naman kanina, no? Ito ma. Maaari po kayo makasuhan, hindi lamang kayo. In fact, pati po yung inyong bagong kinakasama kapag hindi nyo po itinigil ang ginagawa ninyo ngayon. Oh. Bukod pa dun, sir, maaari din kayo makasuhan ng administratibo sa Coast Guard po mismo dahil dyan sa ginawa ninyo. Diba? Kung inayos nyo na lang sana ni Ma'am Milordi, hindi na napalaki ng ganito, sana wala tayo sa sitwasyon na ganito. Kung kasi yung nakaraan, inaayos na sana wala siya man Hindi, babae ka pa rin. Pumunta yun sa amin, ma'am. Humingi ng tawad. Pinatawad namin yan. Kasi, ama siya ng anak ko eh. Kaya kahirap pinatawad namin yan. Lahat naman kasalanan nila. Lahat naman pamagulan nila. Pinatawad ka. Pinatawad ka. Kung anong ginawa mo? Anong ginawa ng babae mo? Sabi sa kami, ma'am. Tapos, pala sila ng kabit niya. Nagkukul. Sabi ka ng kabit, kumain ka na ba? Baka mag-oils na ka niyan. Kumain ka na, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, mamaya na ako, bibisip ko sa mga, magagawin pa ako, kakain pa ako. Ayun yun. Sir Milordi, wala na bang pag-asa sa inyo ni Ma'am Christine? Ayaw mo bang bumalik na lamang sa pamilya mo at magkaayos kayong dalawa? Hindi naman, wala na akong balak na kanila. Ako naman, para sa anak naman mo. Kawawa yung mga anak mo. Kawawa? Kailan pa ka naawa? Kailan pa ka naawa sa mga pinagagawa mo? Ha? Kailan pa ka naawa? Ano naman ang mukha mo? Sa tagal-tagal na wala kang sustento, tagal-tagal ka hinanap ng mga anak mo. Kailan pa ka naawa? Ano naman talaga ng mukha mo? May awa ka pala? Tama naman si Ma'am Christine. But sir, kung talaga naawa kayo sa anak ninyo, dapat itinigil nyo na yung ginagawa ninyo in the first place at nagbigay na lang kayo ng sustento. Wala namang problema kung talagang hindi na kayo magkakabalikan dahil
Hindi naman po tayo nandito para pag-ayusin kayong dalawa Sa o akin lang po, kung magsama hindi ulit talaga eh. kaya, itatanggal ko na lang yan. Ma'am, patanggal ko na lang yan. Ma'am, ganito, ang isipin mo, pag pinatanggal mo siya sa trabaho, Kasi nakakapalait yung pamilya niya. Grabe. Ako tanggahan? Mahal ba ako ni Jose? Nakahingi ba ako ng libo-libo sa'yo? Nakahingi ba ako ng mahaling damit? kung meron mga Ang sinasabi pinili mo ma'am, sa akin, 55 pesos lang. Pwede na yan. Ang ginagawa. hindi, kung meron kayo ma'am na nare-receive na mga panlalait, meron kayong text messages, pati po yung mga kamag-anak niya, isa-isahin niyo, maaari niyo po sila kasuhan ma'am. Hawak ko po yung Opo. sasabi ng kapatid niyang babae na si Virgin. Narinig, Dito po, oh, screenshot lahat ng sasabi niya. Sir Melargi, pagsabihan mo na yung mga kamag-anak mo, kapatid mo, tigilan na nila, huwag na silang manlait kung ano pa. Kasi tama naman yung sinasabi ni Ma'am Christine, may karapatan po siya na maghain ng reklamo even sa mga kapatid mo kung ganyan ang ginagawa nila. Hindi niya maniniwala mo. Siguro, Maniniwala ko lang din alam, ma'am. lahat Kasi, na pinagagawa ng kabit niya, naniniwala siya. Samantalang sa akin ko, ako yung asawa, hindi siya maniniwala. Kaya yung pagkabit na, ayun. Sabi ng kabit, huwag kang mag-ano sa asawa mo ha. Ganito, ganyan. Huwag kang tumutulog doon ka sa anak mo. Ano yun? Mas matapang pa yung kinakasama. Sinabihan ako, wala kalamunin lang daw ako. Oo. Minansin ka mo, kalamunin ako sa'yo. Kasi inasawa mo ako, inanakan mo ako. Kaya dapat lang, kakainin mo ako. Okay. Sige po. So, ganito na lamang, First Class Melody, huwag niyo po ipapa yung telepono at kausapin po namin kayo, no, ukol dito sa sustento na lamang. Yun ang priority natin, ma'am. Habang pending po ang inyong kaso, siguro magkaroon po kayo ng kasunduan kung paano po yung May sustento sa inyo at sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. gusto ko po sana yung mga panahon na wala po siya sa sustento. Gusto ko po, i-ano yan yung lahat. Okay. Tapos sa kanan yung sustento na lang. Ma'am, ang sustento po kasi, lilinawin ko lang ha, ang sustento po, yan po ay kung ano yung pangangailangan niya yon. Hindi na po yung nakaraan. Okay? Wala po yan, hindi po kasi yan, ma'am, parang utang. Kumbaga, hindi yan inipon mo, tapos sisingilin mo siya maski yung nakaraan. Hindi na po ganon. Kung ano po yung pangangailangan nyo ngayon ng pamilya ninyo, yun po yung ibibigay po ni First Class Melody. Kung ano po yung sapat sa kanyang sweldo, yun po yung ibibigay niya. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang ating panghukuman, siya po ang final na magsasabi kung magkano po talaga ang nararapat na ibigay po ni First Class Melody sa inyo po at sa inyong pamilya. Pero kung meron po kayong mapagkasunduan bago pa po makarating ang inyong kaso sa finality po o magkaroon ng desisyon ng hukuman, maaari niyo po yung sabihin sa inyong mga abogado para hindi na po kayo umabot sa next na proseso sa inyong kaso. Magkaroon po kayo ng settlement kumbaga. Okay? So, maraming salamat na lang po, yes ma'am. Paano po, pagkatapos ako, malapit pa rin sa kabit niya? Ano po ma'am? Paano po, pagkatapos ko, hanap pa rin ang kabit niya? Pwede pa, Ma'am, wala po tayong, hindi po natin kasi physical. Kung ang nais nyo po ay physical namin silang paghiwalayin. Ay, hindi po. Oo, kasi Gusto hindi ko naman, nakunin talaga yung babae. Yung babae talaga. maaari nga po kagaya ng nabanggit ko kanina, pero depende po yan sa mga dokumento at pruweba, ebidensya na meron kayo, ma'am. Pero kung ang nais nyo po ay paghiwalayin namin sila, yan po ay Baka desisyon. may anak na wala. Baka may anak na po sila eh. Ngayon, Maaari naman ma'am, pero kung ang nais mo nga, kagaya na nabanggit namin ay paghiwalayin sila physically or paghiwalayin po sila ng, o kumbaga mag-break na sila, wala po tayong magagawa doon. pwede po ba na lang po, matanggal na lang po siya. Ma'am, ayun nga po yung isa nating option. Papupuntahin po namin kayo, kasasamahan namin kayo sa Coast Guard, dito lamang po sila sa Mandaluyong, at maghain po kayo ng formal na reklamo, administrative case po, laban po sa inyong asawa, para po i-inform ang ating Philippine Coast Guard na ganito po ang ginagawa ng Sir Melody. Okay? Pero yung physical na mag-iwalay, hindi po na wanted sa radyo yun, ma'am ha, kasi matanda na po si Sir Melody, alam na po niya ang ginagawa niya, at kung alam niyang mali, dapat itigil niya. Sir Melody? Yes po, ma'am. Sir,
Maraming salamat na lamang po sa inyong panahon ngayong hapon at huwag niyo po ibaba ang telepono at kausapin po kayo ng isa sa aming mga staff, sir. Yes po. Thank you so much Maganda na po. rin attorney na pagsabihan din natin Seaman First class. First Class Melody na huwag na po sanang mag-message yung babae kay ma'am. Actually, Hindi nilang... po, ma'am, sa dito po. Mm-mm. Huwag na pong mag-message, no? At kung maaari, sir, wag naman po sana na ilantaran yung relasyon yung dalawa. Kasi masakit po yun sa misis po ninyo, kaya hindi po sa mga bata. Kung maaari lang, sir, pakiusapan mo yung babae. Anong pangalan ng babae mo? April, April, Pasko. Yun, mahaba kasi yung pangalan. April, Pasko. Okay po, sir. May limang anak din Yes po, yan. ma'am. Okay po. Ganun na lang po. Konting respeto lang po sana. Doon po sa misis po ninyo. Kahit konti lang, magbigay lang po sana siya ng konting respeto lang. Opo. Ha? Even yung mga kamag-anak, sir, ha, tigilan na po yung Ginagamit ko yung mag-message. account niya para makapang sa akin. Ginagamit niya. Okay, mag-alala, Ma'am Christine, dahil again, hindi pa naman po tapos ang inyong kaso. Meron pa po tayo ng Na station. maiba yung init ng hangin ko. Kasi pag wala talaga, tatanggal talaga kita. Tandaan mo yan. Karapatan nyo naman po yan, ma'am, at kami po ay nandito para tulungan po Wala kayo. sa phone, hindi ako sa'yo na magsistinto ka. Nag-antay ako na magsistinto ka. Hanggang ngayon, nag-antay ako. So, lagi mo sinasabi na, pinakasuhan mo ako ganito ganyan. Oo, pinakasuhan kita dahil sa mga pinagagawa mo. Sige ma'am, pagharapin natin namin kayo sa tanggapan ni Captain Aguinaldo, ma'am, ha? Sige po, kausapin namin kayo doon. And maraming salamat po, Seaman First Class, Melody Kabug. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Okay, news break muna po tayo. Oras natin, 3:30 ng hapon. At ang oras po na yan ay hatid sa atin ng BDO. Hindi po lahat ng libre ay legit. Kadalasan pa nga yung mga alok po na libre, ito po yung may mga kaakibat na panluloko. Ang sabi nga po nila, nothing in life is free. Katulad na lamang po naging sa mga uso-modus ngayon ng mga scammer, ito po yung phishing o ito po yung voice phishing. Kung saan may mga tatawag po sa inyo mula sa hindi rehistradong numero at magpapanggap po na taga-bangko daw sila. Hindi lang po sila tunog profesional, ginagamit din po sila ng mga linya na magpapainganyo sa inyo tulad po na alok na libreng upgrade daw po ng card o libreng reward o points conversion daw po at dahil nga libre daw ay matutunan po kayo mga kapatid na pumatol. Scam po yan. Kapag pumatol po kayo sa alok na yan, kasunod na po siya na paghingi ng bank details po ninyo, tulad na lamang po ng username, password po at OTP. Ito po yung one-time PIN. Ito po yung set of numbers na tinetext sa inyo ng inyong bangko kapag kayo po ay may online banking transaction. Pag pinasok niyo na po ang OTP sa isang app o digital banking platform, ibig sabihin na kino-confirm niyo na po yung transaction. Lagi po natin tatandaan na hindi po hinihingi ng bangko po ninyo ang bank details po ninyo tulad na lang po ng OTP. Kung gusto niyo pong makasigurado sa mga legitimong alok ng bangko po ninyo, marapat po na bumisita kayo sa official website o social media page ng bangko po nila. Tumawag din po kayo sa customer contact service po nila. And again, mga kapatid, be smarter than a scammer o with video stop scam. Bumisita na po kayo sa video.com.ph para makakuha po ng iba pang impormasyon tungkol po sa phishing at paano po maprotektahan ng inyong mga account. And oras natin 3:40 ng hapon. And ang oras din po na yan, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng barley. Feel amazing with amazing pure organic barley at pumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lehitimong IM distributors and Federal Tires. Tumawag po kayo sa 8772-0000 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. Magbabalik po ang wanted sa lahat ng mga kapatid sa mga kapatid. Pinaralan ng Pina bilang radio station na Pilipino, Radyo 5, True FM. Robust dietary supplement. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samaan parang robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Sondalia, Cinnamomodium at GABA with proper diet and exercise. Para masiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samaan
para Robas. Para siguro, bumili sa mga military drugstores nationwide. Robas, 70 pesos per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ng gamot sa limang uri ng sakit. Pinatili ka lang ako noon. Madalas, ay ipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kanaman. Saksi ang family rubbing ng gold na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tinis ko. Pero, dahil sa taga at ito na ito, magtagumpay. Bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon lang kagapay ng pamilya Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampinato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Kaya ang inyong mga tanong tungkol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan na itutulay ni Sharon Cosem ang tulong na kailangan mo. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Mga ka-true, sa Polytechnic University of the Philippines ang next stop ng University Hopping ng Radyo 5, True FM. Totoong usapang radyo, the True FM. Di ba tapos ah? Di ba tapos? Alin? I-stream mo. October 20, Ito tapos ko natin isang oras. Uli. Naka-play na sa taas. Thirteen minutes na lang, tapos tulog na ako. Yung pa-upload ko, may 5 na dito. Ah, May 5 na. may lima yan. Bukas ko complain ko. Bukas ko naman. Isang oras at kalahati na din yan. Piniplay ko pang may bakanting ano eh. Pag, May bakante sa taas. ah, Piniplay ko na para gumana na yung ano. ah, Yung ano madali na lang yun eh. yung subscribe. Oo. Kasi marami ng kapalitan eh. Hindi yata itong Xgo yan lang. Yung nalaro mo, hindi ganun kayo na. Na ano? Ah. Diba? Anong hindi ganun yung Hindi itong Xgo yan. O itong Xgo yan. tang it's go? Ba't parang iba? Puso ito eh. Puso yan. Pero ko palang laruin yung ganyan yan. Ah. Kahit bulok-bulok na. Naka-screen record pa yan. Para screen record pa yan.
Anong gamit mo yung screen record? Ah, App din o ano, yung mismong screen record din niya? apps. Apps din. Tibay pa naman eh. Oh. Ha? Matibay pa yung cellphone. Oh, hindi pa naglalagay, no? Ah. Pag pusoy, paano yung arrangement niya? Ah. Paano ina-arrange yung pusoy? Dapat buo-buo. Anong buo? Parang ayan, full. Par. Yung pinakamataas sa baba. Kunyari, ayan, full jack. Tapos ano, Paano matatawag na full jack? tatlo. Tatlong jack. Tapos isang pares. Ah, tapos yung pares nun, kahit ano. Oh, kahit ano. Ayan, pares. Ayan, pares din. Ayan, panalo. Nakapusoy pa. Ibig sabihin ng pusoy, tatlo yung natalo mo sa kanila. Kasi ang laban nyo, per line. Upper line, Ah, parang ganyan. Tapos yan. parang ayan. Kunyari, etong line na to, gagawin ko, ayan, pluses. Diba? Ayan. Ngayon, may 6 ako. 5. Tapos 6. Ayan. Kung may ano ko dyan, ayan, parang ayan. King. Gagawin kong king yung taas. Ayan, may 2 pairs ako. 1 pair, tapos pluses sa baba. Ayan, pwede ko na siyang ilaban. Ayan, parang ayan. Pag ano yun, magkakatapat, baba, pangalawa. Ganun. Pataasan yan o pababaan din? Pataasan. Pataasan naman. Di ba yung itong is pababaan? Parang ayan o. Ayan, mataas yung sa akin. Panalo siya. Ayan, dyan. Ito mataas to pag nanalo to eh. Quadro na yan eh. Quadro. Tapos, ito 9. Tapos ko yung G's. Bakit yun eh? Apat yung 4 sa idol sa baba. Quadro tawag dyan. Tapos may 2 pairs pa ako. Tapos 1 pair. Ano na yan, malakas na yan. Ano yung buo ng pusoy? Yung parang ganun din sa buo ng Poseidos. Ayan, quadro. 2 pairs. Meron din clubhouse. Ayan, naano ko sila lahat oh. Pusay ko silang dalawa. Ba't pusoy dos? Ano yung dos? Yung Poseidos naman, ang pinakamataas dyan, 2. Iba yon sa pusoy. Iba rin yun sa pusoy. Eto, pusoy lang. Parang ayan. Wala akong mataas Ayan. Ayan, may pull ako.
Yung taas ko, ace lang ang mataas ko. Dito ang pinakamataas, ace. Ace. Pag individual. Hindi uno yun, no? Yung ace. Hindi. Mas mataas pa sa king. Ah, Mas mataas pa sa king yan. ah, May joker din yan, o wala? wala. Ano bang trabaho ng joker ng gagaya? Oo, pwede mo siyang i-ano. Kapag nag-ano kayo, pwede mo siyang ang tawag dito. Kung anong card ba gusto? Oo. Pero dadalawa lang yung joker, hindi ako. Oo. Ano lang yun yung parang palaman. Bihira lang maglaro ng may ganun. Parang ayan. Full house, straight. Tapos king ang pinakamataas ko saan. Dapat poker din na ano, superstar. May poker din yan. Oo. Hindi ako manalo. Yung poker sortihan lang yun, no? Yung cards. Oo, swerte yan lang. Kasi di ba meron pang apat na ano yan? Yung ilalapag? Oo. Oo, meron pa yan. Ay, isang laro pa to. Mag-cards na sana ako bukas. Sakto. 9. Sambo. Talo ko.
Talo. Alam, pusoy. Ayan, boom. 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 Ikaw lang yung talo. Oo. Pangit eh. Sakto yung card. Ay, yung oras mo.